Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang itim na linga, lunas ba o lason para sa bato. Marami sa atin, lalo na ang nasa edad na at matatanda, ang naniniwala na ang regular na pagkonsumo ng itim na linga ay magpapalusok sa katawan, magpapalakas ng bato, at magpapahabang ang buhay. Ang paniniwalang ito ay may batayan. Gayunpaman, nakalulungkot na kakaunti ang nababalaan na ang paraan ng paggamit at pagsasama ng itim na linga araw-araw ang siyang nagtatakda kung ito ay magiging mahalagang gamot o isang banta sa kalusugan. Naalala ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip, si Mang Ramon, 62 taong gulang mula sa Cebu. Bawat umaga, hinahalo niya ang itim na linga sa pulot. Itinuturing itong isang mahalagang pampalusok. Naniniwala siya na mas malusok siya kung mas madalas niya itong iniinom. Ngunit pagkaraan lamang ng maikling panahon, ipinakitang kanyang health check-up na abnormal na tumaas ang kanyang blood sugar, nagsimulang lumabas ang senyales ng pagmamanas at kapansin-pansing bumaba ang function ng kanyang bato. Sa huli, kinailangan siyang maospital. Naguguluhan kung bakit ang pinagkakatiwalaan niyang lunas ay tila nagtatraidor sa kanya. Hindi ito isang kakaibang kwento, ito ay isang babala sa marami sa atin na nag-aalaga ng kalusugan ng may pagtitiwala ngunit kulang sa kumpletong kaalaman. Sa tradisyonal na medisina, ang itim na linga ay itinuturing na pagkain na sumusuporta sa atay at bato, may epekto sa pagpapalusok ng dugo, pagpapaganda ng buho at pagpapahaba ng buhay. Sa pananaw ng modernong agham, ang itim na linga ay naglalaman ng maraming beneficial fatty acids at malakas na antioxidants tulad ng sasamin at sasamol na nakakatulong protektahan ang mga daluyan ng dugo at bawasan ang presyon sa excretory system. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming pag-aral ang nagpapakita na ang mga taong gumagamit ng itim na lingga ng wasto ay may posibilidad na mapanatili ang mas mahusay na function ng bato. Ngunit mangaring tandaan ang isang mahalagang bagay, walang pagkain ang ganap na ligtas kung mali ang paggamit. Paglampas ng edad 60, ang ating katawan ay hindi na gumagana tulad nung bata pa. Nababawasan ang kakayahan sa metabolismo at humihina rin ang sistema ng pagsasala ng bato sa paglipas ng panahon. Sa puntong ito, ang isang tila inosenteng kombinasyon ay maaring maging isang malaking pasanin sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit sa pagbabahaging ito, susurin ko ng malalim ang mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng itim na linga, lalo na ang 3 pagkain na hindi dapat isama dito, mga bagay na tila maliit ngunit maaring magkaroon na malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan. Ibabahagi ko rin ang 3 golden combination para mas mapakinabangan ang halaga ng itim na linga. Umasa akong samahan ninyo ako hanggang sa huli dahil ibabahagi ko rin ang tamang paggamit ng itim na linga at ang ligtas na dosis sa isang maliit na pagbabago sa diet. Maiwasan ninyo ang mga hindi kinakailangang panganib at maprotektahan ang inyong mga bato, isang tahimik ngunit napakahalagang organ ng katawan. Bago tayo magsimula, kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay regular na gumagamit ng itim na linga, mangyaring mag-iwan ng bilang isa sa seksyon ng komento. Hindi lamang ito isang tanda ng pagkakakilanlan, kundi isang pangako na handa kayong magbago para protektahan ang inyong kalusugan. Unang bahagi. Nga prinsipyo sa paggamit
ngang itim na linga, pagtutugma at pagkakasalungat. Sa tradisyonal na medisina, ang itim na linga ay matagal nang itinuturing na isang superior vitality nourishing product. Ibig sabihin, isang uring pagkain na maaring gamitin ng pangmatagalan upang palusugin ang katawan, alagaan ang bato, pabagalin ang proseso ng pagtanda, at suportahan ang katalinuhan ng isip. Gayunpaman, ang lagi kong idinidiin sa inyo, lalo na sa mga edad 50 pataas, ay walang pakain ang ganap na mabuti kung mali ang paggamit. Ganun din ang itim na linga. Ito ay tulad ng isang mahalagang gamot, ngunit kung hindi naunawaan ang sariling katawan, ang pagiging mahalaga nito ang magiging tahimik na pasanin. Sa pananaw ng pilosopiyang silangan, ang bawat katawan ay isang maliit na universo na gumagana ayon sa sarili nitong mga batas. Noong bata pa, ang katawan ay kayang tumanggap ng iba't ibang uri ng pagkain ng hindi pa malinaw na ipinapakita ang mga kahihinatnan. Ngunit pagpasok sa edad na nasa gitna at matanda, ang atay, bato, at sistema ng metabolismo ay unti-unting humihina sa paglipas ng panahon, kaya ang bawat maliit na maling kombinasyon ay maaring magtipon at maging malaking problema. Kaya naman, ang prinsipyong mutual generation at mutual inhibition sa pagkain ay hindi isang malabong teorya, kundi ang susi sa pangmatagalang proteksyon ng kalusugan. Para sa mga may mataas na presyon ng dugo, ang itim na linga ay maaaring magbigay ng kapansin-pansing benepisyo dahil sa unsaturated fatty acids at vitamin A nito na nakakatulong palambutin ang mga daluyan ng dugo at suportahan ang sirkulasyon ng dugo. Ngunit kung kayo ay nakaharap sa problema ng abnormal na blood sugar, lalo na ang diabetes, ang paggamit ng itim na linga kasama ang matatamis na pagkain ay magiging isang mapanganib na pagkakamali. Ang refined sugar, kapag pumapasok sa katawan, ay nagpapataas ng presyon sa pancreas. Ang itim na linga naman, na may mataas na nutritional content, ay nagpapahirap sa proseso ng metabolismo. Sa sitwasyong iyon, ang katawan ay tulad ng isang lumang makina na pinipilit iproseso ang maraming gasolina ng sabay-sabay na humahantong sa kawalan ng balanse sa homeostasis at nagpapataas ng panganib ng komplikasyon. Sa modernong agham, ito ay malinaw na ipinaliwanag. Ang itim na linga ay naglalaman ng maraming mabuting taba, calcium, at antioxidants na kapakinabang sa puso at bato. Ngunit kapag mali ang pagkakasama, lalo na sa refined sugar o labis na animal protein, ang katawan ay kailangang magpakilos ng atay at bato upang magtrabaho ng tuloy-tuloy para iproseso. Sa pangmatagalan, ito ay parang pagpilit sa isang makina na luma na magtrabaho ng lampas sa kapasidad nito na nagpapabilis ang pagbaba ang pangsyan ng bato. Naalala ko ang isang napakatipikal na kaso, isang 67 taong gulang na babae sa probinsya. Matagal na siyang hirap sa pagtulog at inirekomenda ng isang kakilala na gumamit ng itim na linga na hinaluan ng pulot bawat gabi. Sa unang mga araw, nakatulog siya ng mas mahimbing at kapansin-pansin ang pagbuting kanyang pakiramdam. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang linggo, nagsimula siyang makaranas ng pagkapagod, tuyong bibig at tumaas na blood sugar. Nang suriin, natukoy na, doktor na, ang sanhi ay ang sobrang dalas na pagsasama ng itim na linga sa pulot na nagpapataas ng blood sugar at nagdudulot ng metabolic disorder. Ang kasong ito ay isang napaka-praktikal na paalala
hindi lahat ng bagay na mabuti sa iba ay akma para sa inyo. Sa mas malalim na pananaw, gusto kong maunawaan ninyo na ang tunay na halaga na itim na linga ay wala sa mismong buto, kundi sa paraan ng ating paggamit nito. Kapag tama ang pagkakasama sa mga pagkain na compatible, ang itim na linga ay nagiging isang mahalagang nutrient source na tumutulong sa pagpapalusok ng bato, pagpapagal ng pagtanda, at pagpapabuting kalidad ng buhay. Ngunit kung isasama sa mga incompatible na elemento, ito ay hindi sinasadyang nagiging pasanin para sa inyong sarili. Ang mabuting balita ay hindi ninyo kailangang tandaan ang mga komplikadong teorya. Kailangan lamang ninyong panatilihin ang isang pangunahing prinsipyo, kumain ng tama lang, ihalo ng wasto, at pakinggan ang inyong katawan araw-araw. Kapag maiwasan ninyo ang pangunahing maling kombinasyon, lalo na sa mga hindi angkop na grupo ng pagkain, mababawasan ninyo ang malaking bahagingang panganib sa bato at mapapakinabangan ng husto ang nutritional value ngang itim na linga. Ikalawang bahagi, 3 bawal na pagkain na dapat iwasan sa itim na linga na nakakasira sa bato. Bawal na pagkain bilang isa, pulot. Isa sa mga kombinasyon na maraming sa inyo ang hindi sinasadyang ginagamit araw-araw na may paniniwalang mas marami, mas mabuti ay ang itim na linga na hinaluan ng pulot. Sa unang tingin, mukhang makatuwiran dahil pareho silang itinuturing na mahalagang pagkain sa pagpapalusok. Ngunit kailangan kong sa kapag nasira ang balanse, ang mga bagay na inaakalang nakapagpapalusok ay nagiging tahimik na pasanin. Sa pananaw ng tradisyonal na medisina, ang pulot ay matamis, may kakayahang palusugin ang ki, linisin ang bituka, at pakalmahin ang katawan. Samantala, ang itim na lingga ay mayaman sa langhis at taba at nakatuon sa pagpapalusok ng bato at dugo. Kung gagamitin ang dalawa ng magkahiwalay sa tamang dosis at tamang oras, ito ay tulad ng dalawang banayad na agos ng tubig na nagpapalusok sa katawan. Ngunit kapag pinagsama, lalo na kung regular na ginagamit, hindi sinasadyang lumilikha ito ang labis na agos na nagpapahirap sa atay at bato na magtrabaho ng lampas sa kanilang kakayahan. Madalas kong ihahalin tulad ito. Ang katawan paglampas ng edad 60 ay tulad ng isang makina na matagal nang ginagamit. Ang mga bahagi ay gumagana pa rin ngunit hindi na kasing flexible tulad nun. Kung sabay-sabay na ipapasok ang napakaraming asukal at taba, ito ay parang pagpilit sa makina na tumakbo ng buong kapasidad sa loob ng mahabang panahon. Ang kahihinatnan ay hindi agad dumarating ngunit tahimik na nagtitipon at mapanganib. Ayon sa modernong agham, ang pulot ay naglalaman ng humigit kumulang 70 hanggang 80% na natural na asukal, pangunahin ang glucose at fructose na mabilis na nasisipsip sa dugo. Kapag isinama sa unsaturated fat sa itim na linga, napipilitan ang katawan na sabay-sabay na iproseso ang dalawang malalaking pinagmumulan ng enerhiya. Nagpapatas ito ng presyon sa metabolic system, lalo na sa atay at bato. Sa pangmatagalan, ang malilit na daluyan sa bato na humina na sa pagtanda ay unti-unting masisira na humahantong sa panganib ng pagbaba ng function ng pagsasala. Ngunit
ang nakakapag-isip ay hindi lamang sa bilang o nutritional components. Ang kapansin-pansin ay ang ugali na maniwala sa mga bagay na tila tama ng hindi nagsusuri. Marami sa inyo ang nag-iisip na natural ang pulot kaya ligtas at nakapagpapalusog ang itim na linga kaya mas marami, mas mabuti. Ngunit sa katotohanan, ang natural ay hindi nangangahulugang hindi nakakapinsala at ang nakapagpapalusok ay hindi nangangahulugang akma. Naalala ko ang isang kaso ng isang 65 taong gulang na Ginoo sa Luzon. Sinunot niya ang payo ng isang kakilala. Bawat gabi ay umiinom ang itim na linga na hinaluan ng pulot upang palusugin ang bato at makatulog ng mahimbing. Sa unang mga araw, naramdaman niya na mas mainit ang kanyang katawan at mas mahimbing ang kanyang tulog, kaya mas lalo siyang naniwala. Ngunit pagkaraan lamang ng maikling panahon, nagsimula siyang makaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, pagkauhaw, at matinding pagkapagod. Nang magpatingin siya, natuklasan ng doktor na mataas ang kanyang blood sugar at may mga senyales ng bahagyang pagbaba ng function ng bato. Nang balikan ang kanyang diet, ang sanhi ay wala sa malayo, kundi sa tila inosenteng ugali na ito. Ang kwentong iyan ay hindi para kayo mag-alala, kundi para idiin ang isang napakahalagang punto. Ang mga pagkakamali sa pagkain ay madalas hindi nagmumula sa kakulangan sa pagkain kundi sa maling paraan ng pagkain. At sa tumatanda ng katawan, ang bawat maliit na pagkakamali ay maaring magtipon at maging malaking kahihinatnan. Kaya, ano ang tamang paraan ng paggamit? Lagi kong pinapayuhan kayong bumalik sa pinakasimple at pinakabalanseng paraan. Sa halip na haluan ang itim na lingang pulot, maaari ninyong ihawin ang itim na lingga at ihalo sa kaunting natural na asin. Ang bahagyang alat ay hindi lamang nakakatulong sa pagbalanse ng pagiging mataba kundi sumusuporta rin sa mas mahusay na panunaw na tumutulong sa katawan na sumipsip ng nutrients ng balanse. Ito rin ang dahilan kung bakit ang tradisyonal na linga at asin ay umiral sa loob ng daan-daang taon at itinuturing pa rin bilang isa sa mga pinakamatalino at pinakaligtas na paraan ng pagkain. At sa huli laking tandaan ito, hindi panlunas ang pulot at hindi rin mahika ang itim na linga. Ang tunay na halaga nito ay lumalabas lamang kapag naunawaan ninyo ang inyong katawan at alam ninyo ang tamang paraan at tamang oras ng pagsasama. Iyan ang tunay na karunungan sa pagpapalusok, isang bagay na hindi kayang palitan ng anumang gamot. Kung nahanap ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ng bilang 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Bawal na pagkain bilang 2, matapang na alak. Mga minamahal, sa paglalakbay sa pag-alagang kalusugan sa edad na nasa gitna at matanda, may isang napakakaraniwang pagkakamali na madalas kong nakikita. Ang pag-isip na ang kaunting matapang na alak na sinamahan ng masustansiyang pagkain tulad ng itim na linga ay makakatulong magbigay ng enerhiya, magpainit ng katawan, at magpalakas. Ngunit sa pananaw ng parehong modernong agham at filosopiyang silanganin sa pagpapalusok, ito ay isang kombinasyon na nagtatago na maraming panganib na kailangan ninyong maging lubos na maingat. Sa tradisyonal na medisina, ang matapang na alak ay ikinategorya bilang may malaking init. Kapag pumapasok sa katawan, mabilis itong nagpapasigla sa sirkulasyon, nagpapainit sa atay, puso at sistema nega-daluyan nega-dugo. Samantala, ang itim na linga ay kabilang sa grupo na nagpapalusog sa yin ng bato. Ibig sabihin,
nagpapalusog sa malamig, tahimik na bahagi ng katawan isang napakahalagang salik upang mapanatili ang panloob na katatagan at balanse habang tumatanda. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito, sa halip na magtulungan, lumilikha silang isang estadong pagtutol. Ang alak ay tulad ng apoy at ang itim na lingga ay tulad ng pinagmumulan ng tubig na nagpapalusok sa yin. At kapag sobrang lakas ang apoy, hindi lamang hindi nito kayang patayin ang tubig, kundi mabilis din itong naubos. Tinawag nga sinaunang tao ang penomenong ito na malakas na apoy na sumusunok sa yin. Ibig sabihin, ang kailangang panatilihin ay sinisira mula sa loob. Kung titingnan sa pananaw ng modernong medisina, mas malinaw ang epektong ito. Ang matapang na alak kapag pumapasok sa katawan ay biglang nagpapalaki ng gadaluyang ng dugo na nagpapabilis sa puso upang iregulat ang daloy ng dugo. Lumilikha ito na malaking presyon sa cardiovascular system, lalo na sa mga may kasaysayan na mataas na presyon ng dugo o sakit sa puso. Samantala, ang itim na lingga ay naglalaman nega maraming unsaturated fat at mataas na enerhiya na nangangailangan ng katawan na magpakilos ng atay at bato upang mag-metabolize. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito, ang katawan ay tulad ng isang lumang makina na pinipilit magtrabaho ng mas mataas kaysa sa normal na intensidad. Kailangan ngang atay na iproseso ang alak, kailangan ngang bato na salain ang metabolic byproducts, kailangan ngang puso na i-regulate ang presyon ng dugo, lahat ng ito ng sabay-sabay na lumilikha ng malaking pasanin. Naalala ko ang isang tunay na kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Isang halos 60 taong gulang na lalaki sa probinsya na dati ay malusog ay may ugali na uminom ng ilang baso ng puting ala at kumain ng inihaw na itim na linga gabi-gabi upang palusugin ang bato at palakasin ang mga litid at buto. Sa simula, naramdaman niya na mas mainit ang kanyang katawan at mas mahimbing ang kanyang tulog, kaya mas lalo siyang naniwala. Ngunit pagkaraan lamang ng maikling panahon, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng ulo, pagkahilo, at mabilis na pagtibok ng puso. At nang magpatingin siya, ang kanyang presyon ng dugo ay umabot na sa napakapanganib na antas. Tinukoy ne doktor na ang tila inosenteng kombinasyong ito ang nag-ambag sa karamdaman nega cardiovascular system. Sa kabutihang palad, nalaman ito ng maaga. Kung hindi, ang kahihinatnan ay maaring stroke o mas matinding komplikasyon. Sa kwentong iyan, gusto kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang katawan paglampas ng edad 60 ay hindi na kayang tiisin ang tulad noong bata pa. Ang bawat maliit na pagpipilian sa pagkain ay maaring magtipon at makaroon ng malaking epekto. Ang isang basoeng alak ay maaring hindi agad makapinsala. Ngunit kapag mali ang pagkakasama at inulit araw-araw, ito ay tulad ng bawat maliit na patak ng tubig ngunit regular na nagpapataas ng level ng tubig sa isang balon. Kaya, ano ang tamang direksyon? Kung gusto ninyong mapakinabangan ng husto ang benepisyo ng itim na linga, gamitin ito sa isang banayad na paraan at akma sa inyong katawan. Maari ninyo itong ihawin at isama sa kanin o gawing lugaw upang madali itong matunaw. Kapag ginamit kasama ngang maligamgam na tubig, ang katawan ay sisipsip ngang nutrients ng maayos nang hindi nagdudulot ngang
presyon sa atay at bato. At ang pinakamahalaga, kung kayo ay may underlying medical condition tulad ng sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, ang pag-iwas sa matapang na alak ay hindi lamang payo kundi isang mahalagang prinsipyo sa buhay. Bawal na pagkain bilang 3, asukal at condensed milk, ang matamis na bitag. Mga minamahal, pagdating sa huling pagkain na ito, gusto kong huminto kayo ng sandali upang mas malalim na pagnilayan. Dahil ito ang matamis na bitag na maraming matatanda ang hindi sinasadyang nahuhulog ng hindi nalalaman. Ang tamis ay laging nagbibigay ng pakiramdam ng ginhawa at nagpapagaan ng kaloban, lalo na habang tumataas ang edad, mas lumalaki ang pangangailangan na makahanap ng ginhawa sa pagkain, ngunit ang ginhawang iyan, kung hindi makontrol, ay nagiging isang double-edged sword na tahimik na nakakasira sa bato at sa buong metabolic system ng katawan. Kung may ugali kayong gumamit ng itim na linga na hinaluan ng asukal o condensed milk, at itinuturing pa itong isang double nutritious dish na masarap at nakapagpapalusok din sa kalusugan. Ngunit gusto kong ibahagi ang isang mas praktikal na pananaw. Sa agam ng nutrisyon, hindi ibig sabihin na ang dalawang magagandang bagay na pinagsama ay magiging mas mabuti. Minsan, ang maling kombinasyon ay lumilihang ang presyon na lampas sa kakayahan ng katawan, lalo na sa mga organo na humina na sa pagtanda tulad ng bato at pankreas. Kung susuriin ng mas malalim, makikita ninyo na ang itim na linga ay mayaman sa mabuting taba at enerhiya, samantalang ang condensed milk ay naglalaman ng napakataas na dami ng asukal na maaring umabot sa 10-10 gramoeng asukal sa isang maliit na serving. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito, napipilitan ang katawan na sabay-sabay na iproseso ang taba at asukal. Para sa mga kabataan, ang metabolic system ay mas fleksible kaya kayang umangkop. Ngunit para sa mga nasa edad na at matatanda, ito ay tulad pagpilit sa isang makina na matagal nang ginagamit na biglang bumilis. Kailangan ng pankreas na maglabas ng mas maraming insulin upang i-regulate ang blood sugar. At kailangan ng bato na magtrabaho ng mas mahirap upang salain ang mga labis na sangkap. Sa pangmatagalan, ang labis na pasanin na ito ay hindi lamang nagpapataas ng panganib ng mataas na blood sugar kundi nagpapataas din ng mga indikator tulad ng creatinine sa dugo, isang mahalagang tanda na humihina ang function ng pagsasala ng bato. Ang nakakalungkot ay ang prosesong ito ay tahimik na nangyayari, hindi nagdudulot ng malinaw na sakit, kaya marami ang nakakaalam lamang kapag malala na ang sakit. Naalala ko ang isang kaso na nagbigay sa akin ng malalim na pag-isip. Isang 65 taong gulang na Ginu sa Mindanao ang nagbibigay ng sarili ng isang baso ng pinulbos na itim na linga na may condensed milk tuwing hapon. Ibinahagi niya na ito ay isang maliit na kasiyahan pagkatapos ng isang araw na trabaho masarap at inaakala niyang mabuti para sa kalusugan. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang taon, nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkapagod at nang magpatingin siya, natuklasan na mataas ang kanyang blood sugar. Lumampas sa limitasyon ang kanyang creatinine at sa huli ay kinailangan siyang sumailalim sa matagal na paggamot. Ang pinakapinagsisihan niya ay hindi ang sakit kundi ang pahayag. Akala ko inaalagaan ko ang sarili ko, pero pala ay sinisira ko ang sarili ko araw-araw. Kaya
Ano ang mas matalinong pagpipilian? Sa halip na gumamit ng asukal o condensed milk, maaari kayong lumipat sa unsweetened nut milks tulad ng soy milk, almond milk, o walnut milk na sinamahan ng inihaw na itim na linga. Ang mga inuming ito ay nagpapanatili ng natural na creamy texture ngunit hindi nagdudulot ng presyon sa metabolic system na tumutulong sa katawan na sumipsip ng mas maayos. Ito ay hindi lamang pagbabago sa panlasa kundi pagbabago rin sa mindset ng pag-alaga sa kalusugan. Sa totoo lang, lahat tayo ay mahilig sa tamis dahil nakbibigay ito ngang pakiramdam ngang seguridad at ginhawa. Ngunit pagpasok sa edad na nasa gitna at matanda, ang pinakamahalaga ay hindi kung gaano kasarap kumain, kundi kung gaano katagal kayang panatilihin ng katawan ang balanse at katatagan. Ang tamis na dapat ninyong panatilihin ay hindi ang tamis mula sa asukal, kundi ang kapayapaan at gaan sa katawan at isip. Kapag protektado ang bato, kapag hindi na laging alalahanin ang kalusugan. Ikatlong bahagi, mga kamangha-manghang kombinasyon ng pagkain na makakatulong magpabalik buhay sa bato. Unang kamangha-manghang kombinasyon, itim na lingga at black beans. Mga minamahal, kung sa kalikasan ay may mga kombinasyon na makasalungat at nakakapinsala, mayroon ding mga power couple na kapag makasama ay lumilihan na kakagulat na lakas na tumutulong sa katawan na makabawi mula sa loob ng tuloy-tuloy at sa paglalakbay sa pangangalaga ng kalusugan ng bato sa edad na nasa gitna at matanda. Ang itim na linga at black beans ay isa sa mga mahalagang kombinasyong iyon. Sa tradisyonal na medisina, parehong itim na lingga at black beans ay inuri bilang mga pagkain na may kakayahang palusugin ang bato, dugo, at essence. Ngunit ang kakaiba ay hindi lamang sila mabuti ng makahiwalay, kundi kapag pinagsama, lumilikha sila nga napakabalanseng-balanse sa pagitan ng yin at yang, sa pagitan ng pagpapalusok at paglilinis, na tumutulong sa katawan na hindi malusok at masipsip ang pinakamataas na nutrient. Inihalin tulad na mga sinaunang tao ang black bean sa tagalinis sa loob ng katawan. At ang itim na linga naman ay ang tagapagtayo, ang isa ay tumutulong sa pag-alis ng toxins. Ang isa naman ay tumutulong sa pagpapalusok at pagre-regenerate. Sa pananaw ng modernong aham, ang pahaya na ito ay may buwang batayan. Ang black beans ay naglalaman ng maraming soluble fiber, antioxidants, at minerals na sumusuporta sa proseso ng detoxification na nagpapagaan sa pasanin ng bato sa pagsasala ng dugo. Samantala, ang itim na linga ay mayaman sa unsaturated fatty acids, calcium, at vitamin A na may epekto sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pagpapalusok sa maliliit na daluyan sa bato kung saan nagaganap ang pinakapinong proseso ng pagsasalangang katawan. Kapag nagsama ang dalawang uri ng pagkain na ito, bumubuo sila ang isang dual support system, parehong naglilinis at nagpapalusok na tumutulong sa bato na hindi lamang magpahinga kundi magkaroon din ang pagkataong makabawi sa function. Ngunit ang pinakamahalaga, ayon sa aking praktikal na karanasan sa pakikisama sa maraming matatanda, ang kombinasyong ito ay nagbibigay na napakalinaw na pakiramdam ngang at katatagan sa katawan. Marami, pagkatapos ng tamang paggamit sa loob ng ilang panahon, ang nagsabing mas regular ang kanilang pag-ihi, mas mahimbing ang tulog, at mas bumaba ang pagkapagod ng katawan. Hindi ito biglang pagbabago tulad ng gamot, kundi isang tuloy-tuloy na pagpapabuti, tulad ng isang puno na regular na dinidiligan araw-araw. Gayunpaman, gusto ko ring idiin ang isang prinsipyong punto. Ang mabuti ay hindi nangangahulugang mas marami, mas mabuti. Sa itim na linga at black beans,
ang tamang paraan ngang paggamit ang magtatagda ngang bisa. Maari kayong magluto any black bean porridge na may iniho na item na lingga o durugin ang dalawang. Ito at ihalo sa maligamgam na tubig. Kapag luto ng malambot, mas madali itong masisipsip ng nutrients. Habang binabawasan ang presyon sa digestive system, isang napakahalagang bagay sa mga edad 60 pataas. Ang isang punto na kakaunti ang napapansin ay ang temperatura at oras ng paggamit. Kung gagamitin sa umaga o magang hapon, kapag malakas pa ang katawan, mas magiging mahusay ang pagsipsip. Sa kabaliktaran, kung gagamitin ng huli sa gabi, lalo na sa mga mahina ang panunaw, maaring magdulot itong pagblowat o hirap sa pagtulog. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng tamang pagkain at simpleng mabuting pagkain. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang bilang 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay na itutungo sa malusog at dekalidad na buhay araw-araw. Ikalawang kamanghamanghang kombinasyon. Itim na linga at brown rice nga minamahal. Kung ang itim na linga ay itinuturing na isang mahalagang nutrient source na tumutulong sa pagpapalusok ng bato mula sa loop, ang brown rice naman ay tulad ng isang matibay na pundasyon na tumutulong sa katawan na maging matatag at ay regulat ang buong metabolic system. Kapag nagsama ang dalawang pagkain na ito, hindi lamang sila nagdaragda ng nutrisyon, kundi lumilikha din ng isang malalim na mekanismong suporta na tumutulong sa bato na maprotektahan, makabawi at gumana ng mas matibay sa paglipas ng panahon. Sa pananawang tradisyonal na medisina, ang brown rice ay kabilang sa grupo nga pagkain na may neutral na enerhiya, nagpapalusok sa pali at tiyan at nagpapabuti sa ki na tumutulong sa digestive system na gumana ng matatag. Ang itim na linga naman ay nakatuon sa pagpapalusok ng bato at dugo na nagpapalakas sa pundasyon ng katawan. Kapag malakas ang pali at tiyan at maayos ang panunaw ng pagkain, nababawasan ang pasanin ng bato sa pagsasala at pagtatapon. Ito ang prinsipyo ng malakas na pali, ligtas na bato na laging idinidiin ng sinaunang tao. Sa makatuwid, ang kombinasyon ng itim na linga at brown rice ay hindi aksidente, kundi isang may batas na kooperasyon na tumutulong sa katawan na makamit ang natural na balanse. Kung titingnan sa lenteng modernong aham, mas nagiging malinaw ito. Ang brown rice ay mayaman sa fiber, B-vitamins at minerals na nakakatulong sa pagpapapanatag ng blood sugar, pagbabawas ng presyon sa pankreas at palilimita sa paipon ng asukal sa dugo, isa sa mga tahimik na sanhingang pakasirangang bato. Samantala, ang itim na linga ay nagbibigay ng mabuting taba, antioxidants at calcium na nakakatulong sa pagprotekta sa mga daluyan ng dugo at pagpapalusok sa maliliit na daluyan sa bato. Kapag pinagsama, ang isa ay tumutulong sa pagpapamatang ng daloy ng enerhiya. Ang isa naman ay tumutulong sa pagre-regenerate at pagprotekta na lumilikha ang isang close support loop para sa kalusugan. Mula sa aking praktikal na karanasan, sa pagmamasid sa maraming matatanda, ang nga nagpapanatili nga ugali na kumain nga lugaw na brown rice na luto kasama nga itim na linga ay madalas na may napakalinaw na pagpapabuti, ngunit nangyayari ng tahimik. Hindi sila agad nakakaramdam ng paglakas, ngunit unti-unti nilang napapansin na mas magaan ang kanilang katawan. Mas kaunti ang pagkapagod, mas mahimbing ang tulog, at nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ito ang tanda ng pagaling mula sa ugat
hindi isang panandaliang stimulasyon. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na laging kong inulit ay, mas mahalaga ang tamang paraan kaysa sa dami, ang brown rice. Kung hindi luto ng maayos, ay magiging matigas, mahirap tunawin, at madaling magdulot ng presyon sa digestive system na humina na sa katandaan. Kaya, kailangan ninyong ibabad ang brown rice bago lutuin. Lutuin itong malambot bilang lugaw o malambot na kanin upang mas madali itong masipsip ng katawan. Kapag sinamahan ng inihaw na itim na linga, ang pagkain ay magiging madali ng tunawin at mayaman sa nutrients, akma sa circadian rhythm nga matatanda. Ang isa pang pinungsalik ay ang paraan ng pagkain at oras ng pagkain. Kung gagamitin sa umaga, ang pagkain na ito ay makakatulong sa pagbibigay ng matatak na enerhiya sa buong araw, na iniwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Kung gagamitin sa gabi, dapat kumain ng tama lang at lutuin ng napakalambot upang hindi magdulot ng pagbloat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain ayon sa ugali at pagkain ng may kaalaman. Ikatlong kamanghamanghang kombinasyon. Itim na linga at unsweetened nut milk nga minamahal. Kung ang itim na linga ay ang esensyang lupa na naglalaman ng maraming nutrients na tumutulong sa pagpapalusok ng bato at dugo, ang unsweetened nut milk naman ay tulad ng isang purong agos ng tubig na tumutulong sa katawan na sumipsip ng maayos at balansehin ang metabolic system. Kapag nagsama ang dalawang salik na ito, lumilikha sila ng isang pinong kombinasyon na parehong nakpapalusok ng malalim sa loob at nakpapababa ng pasanin sa bato. Isang napakahalagang bagay para sa mga nasa edad na at matatanda. Sa filosofiya ng pagpapalusok, may isang napakahalagang prinsipyo na madalas napapansin ng marami. Habang tumatanda ang katawan, mas kailangan nito ngang gaan sa nutrisyon. Ang itim na linga, bagaman nakapagpapalusog, ay mayaman sa enerhiya. Kung gagamitin ng mag-isa o mali ang pagkakasama, maaring mapagod nito ang digestive system at bato. Sa kabaliktaran, ang unsweetened nut milk tulad ng soy milk, almond milk, o walnut milk ay may banayat na katangian at madaling tunawin na tumutulong sa pagpasok ng nutrients sa katawan ng maayos. Kapag pinagsama, ang isa ay nagbibigay ng nutritional foundation, ang isa naman ay lumilikha ng optimal absorption conditions. Ito ay tulad ng matabang lupa na nakakatagpo ng magandang ulan. Ang mga halaman ay natural na lalago ng matibay. Sa pananaw ng modernong agam, mas nagiging lohikal ang kombinasyong ito. Ang unsweetened nut milk ay naglalaman ng plant protein, good fats, at mababang asukal na nakakatulong sa pagpapanatag ng blood sugar, pagbabawas ng presyon sa pankreas at bato. Samantala, ang itim na lingga ay mayaman sa vitamin E, calcium, at antioxidants na may kakayahang protektahan ang mga cell at suportahan ang sirkulasyon ng dugo sa bato. Kapag nagsama ang dalawang uri ng pagkain na ito, ang katawan ay hindi lamang nakakatanggap ng sapat na nutrients, kundi iniwasan din ang biglaang pagtaas ng blood sugar, isa sa matahimik na sanhi ng pagbaba ng function ng bato. Mula sa praktikal na karanasan, napansin ko na ang mga nagpapanatili ng ugali na gumamit ng pinulbos na itim na linga na hinaluan ng maligamgam na nut milk ay madalas na nakakaramdam ng mas magaan ang katawan, mas kaunti ang pagkapagod, at mas matatag ang panunaw. Ang kapuri-puri ay ang pagpapabuting ito ay hindi dumarating ng biglaan kundi unti-unti
tulad ng isang maliit na sapa na tahimik na nagpapalusok sa buong kagubatan. Ito ang tanda ng tuloy-tuloy na pagaling, hindi isang panandaliang stimulasyon. Gayunpaman, gusto ko ring idiin ang isang mahalagang punto. Hindi lahat ng uri ng nut milk ay akma kung mayroon pang asukal. Sa kaunting asukal na idinagdag, ang buong benepisyo ng kombinasyong ito ay maaring kapansin-pansing mabawasan. Nagpapataas ang asukal ng metabolic burden na nagpapahirap sa bato na magtrabaho, na salungat sa orihinal na layunin ng pagpapalusok. Kaya, laging unahin ang pure unsweetened nut milk upang mapanatili ang buong halaga ng kombinasyong ito. Ang isa pang pinungsalik ay ang temperatura sa paggamit. Dapat gamitin ito ng bahagyang mainit, hindi masyadong mainit, at hindi rin malamig. Nakakatulong ang mainit na temperatura na lumuwak ang mga daluyan ng dugo. Sumusuporta sa proseso ng pagsipsip at sirkulasyon, habang nagbibigay ng pakiramdam ng ginhawa sa digestive system. Ito ay isang maliit na detalye, ngunit may malaking epekto sa pangkalahatang bisa. Madalas kong sinasabi na ang pag-alaga ng kalusugan sa pagtanda ay hindi sa paghahanap ng komplikadong bagay kundi sa pag-alam kung paano pumili ng tama at regular na panatilihin ang mga simpleng bagay. Ang itim na linga at unsweetened nut milk ay isang perpektong halimbawa. Hindi kailangan ng kakaiba, hindi kailangan ng mahal. Ngunit kung gagamitin ng tama, maaari silang maging isang natural na pampalusok na tumutulong sa inyo na alagaan ang bato, mapanatili ang katatagan, at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ika-4 na bahagi. Tamang paggamit ng itim na linga ay ligtas na dosis. Mga minamahal, pagkatapos ngang lahat ng mga naunang pagbabahagi, marahil ay may natural ngunit napakahalagang tanong sa isip ngang marami. Kaya, paano ba talaga gamitin ang itim na linga ng tama at magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan? Hindi lamang ito tanong tungkol sa kung paano kumain, kundi tanong din tungkol sa karunungan sa pagpapalusok. Dahil sa edad na nasa gitna at matanda, ang isang maliit na maling hakbang ay maaring lumikha ng mga kahihinatnan na nagtitipon sa paglipas ng panahon. Napansin ko ang isang napakakaraniwang katotohanan na marami sa inyo ang naniniwala pa rin sa ideya na mas marami, mas nakapagpapalusok o sumusunod sa hindi beripikadong sabi-sabi at inilalapat ito ng mekanikal. Ngunit ang katawan ng tao, lalo na paglampas ng edad 60, ay hindi na isang makina na kayang tumanggap ng walang hanggan. Ang bato at atay sa puntong ito ay tulad ng mga manggagawa na nagtrabaho sa buong buhay. Kung patuloy silang pipilitin na magdala ng karagdagang pasanin, sa madaling panahon ay hihina rin sila. Naalala ko ang ilang nakakalungkot na kaso. May mga bumili ng maraming itim na linga, inihaw ng bahagya, at inilalagay sa plastik na lalagyan para gamitin sa paglipas ng panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-amoy rancid ang linga, nagbago ang komposisyon. Kapag kinain, hindi lamang nawawala ang nutritional value nito kundi lumilika pa ngang metabolic burden na nagpapahirap sa katawan na matunaw at nakakaapekto pa sa function ng pagsasalang ng bato. Mayroon ding mga kumakain ng buong itim na linga ng hindi dinudurok na nagiging sanhingang pagdaan ng karamihan sa nutrients sa katawan ng hindi nasisipsip, tulad ng pagkain ng hindi napapalusok ang katawan. Ang mga tila maliit na pagkakamali na ito ang siyang dahilan kung bakit ang mabuting pagkain ay nagiging walang silbi
o mas malala pa, nakakapinsala. Kaya, upang ang itim na linga ay tunay na maging isang medicinal food na nagpapalusok sa katawan, kailangan ninyong maunawaan ang tatlong pangunahing salik, ang paraan ng pag-ihaw, ang paraan ng pag-imbak, at ang dosis. Una, tungkol sa paraan ng pag-ihaw. Ito ay isang tila simpleng hakbang ngunit may malaking epekto sa nutritional value. Ang itim na linga ay dapat ihawin sa mahinang apoy. Halo-haluin ng regular hanggang sa magbigay ng bahagyang amoy at magkaroon ng popping sound. Ito ang oras kung kailan nagigising ang nga nutrients sa loob. Kung sobrang luto, ang langis sa linga ay masisira na lumilihang ang mga compound na hindi mabuti para sa kalusugan. Pagkatapos ihawin, dapat ninyong pulbusin o durugin ng pino dahil kapak na durok ng maliit. Mas madali itong masisipsip ang katawan ang mabuting taba, bitamina, at minerals. Ito rin ay isang napakalalim na prinsipyo. Ang katawan ay tumatanggap lamang ng kayang tunawin. Pangalawa, tungkol sa paraan ng pag-imbak. Ang itim na linga pagkatapos ihawin at pulbusin ay kailangang ilagay sa isang selyadong lalagyan ng salamin at itago sa isang tuyo na lugar malayo sa direktang sikat ng araw. Ang pinakamainam na oras ng paggamit ay salop nga humigit kumulang 2 hanggang 3 linggo. Pagkatapos ng panahong ito, ang langis sa linga ay nagsisimulang ma-oxidize na lumilikan ng rancid na amoy at nagpapababa ng nutritional value. Para sa mga matatanda, ang hindi sinasadyang paggamit ng sirang pagkain ay hindi lamang nagpapawalang bisa sa benepisyo, kundi nagdadagdag din ng presyon sa atay at bato, mga organo na humina na sa paglipas ng panahon. Pangatlo, at ang pinakamahalagang salik ay ang dosis. Gusto kong tandaan ninyo ang isang napakasimple ngunit malalim na prinsipyo. Sapat ay laging mas mabuti kaysa sa marami, araw-araw. Dapat lamang kayong gumamit ng humigit kumulang 20 hanggang 30 gramo ng itim na linga na katumbas ng humigit kumulang 2 kutsara ng inihaw at pinulbos na linga. Ito ay sapat na dami para masipsipi energy katawan nang hindi nagdudulo energy presyon sa digestive system at bato. Kung gilabis, hindi lamang hindi na masisipsip nga katawan ang karagdagang nutrients kundi kailangan din itong magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ang labis. Tungkol sa paraan ng paggamit, maaari ninyong haluan ang pinulbos na itim na linga ng maligamgam na tubig o iwisik ito sa lugaw na brown rice, mainit na kanin o isama sa mga beans at berdeng gulay. Ang mga kombinasyong ito ay lumilikha isang balanseng nutritional system na tumutulong sa katawan na makakuha enerhiya, sumuporta sa proseso ng detoxification at protektahan ang bato. Ito ang paraan ng pagkain ng may kaalaman, hindi ayon sa damdamin. Ang isang maliit na detalye ngunit napakahalaga ay ang oras ng paggamit. Ang umaga ay ang pinaka-ideal na oras upang gumamit ng itim na linga. Sa oras na iyon, walang laman ang tiyan, epektibo ang digestive system, at mas ganap na masisipsip na katawan ang nutrients. Mahalaga ito lalo na sa mga matatanda dahil humina na ang kanilang kakayahan sa panunaw kumpara nun. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may bilang 6 sa ibabang ang video. Hindi lamang ito isang senyales para malaman kong nakikinig
kayo kundi isang maliit na pangako din sa inyong sariling kalusugan. Ikalimang bahagi, mga kailangang iwasan at babala. Mga minamahal, pagdating sa itim na linga, marami sa atin ang may halos automatikong paniniwala na ito ay isang uri ng buto na nakapagpapalusok lamang at hindi maaring makapinsala. Ngunit kung susuriin ng mas malalim mula sa pananaw nga agham na sinamahan ng klinikal na karanasan, gusto kong ibahagi ang isang napakahalagang katotohanan. Anumang pagkain, gaano man ito kaganda, ay may limitasyon at sariling angkop na target na grupo. Ang katawan ng bawat isa ay isang iba't ibang ekosistem, lalo na sa edad na nasa gitna at matanda. Ang pagkakaiba na iyon ay mas malinaw. Nakasaksi na akong hindi kakaunting kaso kung saan nakita nga tao na lumakas ang iba sa pagkain ng itim na linga, kaya ginaya din nila, ngunit hindi nila alam ng kanilang konstitusyon at underlying medical conditions ay ganap na magkaiba. Ang resulta ay sa halip na mapabuti ang kalusugan, ang bato na humina na ay mas napapagot. Nagpapaalala ito sa atin ni isang napakalalim na aral, ang pagpapalusog ay hindi panggagaya kundi pag-unawa sa sarili. Ang unang grupo na gusto kong idin ay ang mga nasa malubhang yugto ng kidney failure o end-stage kidney disease. Sa puntong ito, ang funksyon ng pagsasala ng bato ay halos bumaba na ng husto at ang kakayahan nitong maglabas ng waste product ay napakalimitado. Samantala, ang itim na linga ay naglalaman ng mataas na dami ng langis at plant protein. Kung ipapasok sa katawan, magpapataas ito ng metabolic burden. Ito ay parang pagpilit sa isang lumang makina na magtrabaho ng lampas sa kapasidad nito. Ang kahinatnan ay maaring pangkalahatang pamamaga, hirap sa pahinga, pagmamanas, o mas mapanganib pa, acute heart failure. Naalala ko ang isang kaso sa Luzon, isang 65 taong gulang na Ginoo ang nagpapanatili pa rin ng ugali na kumain ng itim na linga araw-araw dahil sa akala niyang nakapagpapalusok ito, ngunit sa huli ay kinailangan siyang maospital dahil sa pulmonary edema at heart failure dahil hindi niya lubos na naunawaan ang limitasyon ng kanyang katawan. Ang pangalawang grupo ay ang mga may matinding gut. Bagaman ang itim na linga ay hindi pagkain na mayaman sa purine, dahil sa mataas na enerhiya at taba nito, maaari itong hindi direktang magdulot ng metabolic disorder na napapahirap sa pagkontrol sa enzymes na uwigasol sa dugo. Para sa mga may kasaysayan ng sakit sa kasukasuan, ang maling paggamit ay magpapalala at magpapahaba sa sakit at pamamaga ng kasukasuan. Ang pangatlong grupo ay ang mga may diabetes ngunit hindi pa kontrolado ng mayos ang blood sugar. Ang isang karaniwang pagkakamali na madalas kong nakikita ay ang paghahalong itim na linga sa mga matatamis na pagkain tulad ng champorado, kakanin o sweetened milk. Sa sitwasyong iyon, ang kombinasyon ng taba at asukal ay lumiliha ng malaking presyon sa metabolic system na nagpapataas ng blood sugar ng mabilis at nagdudulot ng pagkasira sa maliliit na daluyan sa bato. Ito ang tahimik na daan patungo sa mga komplikasyon sa bato sa mga diabetic na hindi namamalayan nege marami. Bukod sa mga grupong kailangang maging partikular na maingat, kailangan din ninyong pakinggan ang inyong katawan sa pamamagitan ng malinaw na mga babala. Una, kung pagkatapos kumain ng itim na linga ay makaranas kayo ang matagal na pagtatae, pagbloat,
o discomfort, ito ay tanda na hindi maayos na tinatanggap ng digestive system. Kung patuloy pa ring gagamitin, hindi lamang hindi masisipsip nga katawan ang nutrients, kundi unti-unti pang hihina. Pangalawa, kung mapansin ninyo ang pamamaga ng paa at kamay, mukha na namamanas o abnormal na pagbigat ng katawan, ito ay isang napakahalagang senyales na ang bato ay nahihirapan sa pagpapanatili ng balanse ng tubig at electrolytes. Sa oras na iyon, ang patuloy na paggamit ng itim na linga ng walang kontrol ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Bilang karagdagan, may isang medikal na taga-pagpahiwatig na lubos kong pinapayuhan kayong bigyang pansin. Ang creatinine sa dugo. Kung ang resulta ng pagsusuri ay lumampas sa humigit kumulang 200 mikromoles liter, ang paggamit ng itim na linga ay kailangang itigil at kumonsulta sa isang espesyalista. Hindi na ito ang yugto na maaring ayusin sa pamamagitan ng pagkain lamang kundi nangangailangan ng masusing medikal na pagsubaybay. Mula sa lahat ng nabanggit, gusto kong magpadala sa inyo ng isang napakatapat na mensahe. Ang itim na linga ay isang mahalagang pagkain ngunit hindi para sa lahat ng sitwasyon. Ang malusog na tao na may matatak na function ng bato kung gagamitin ng tama ay makakakuha ng pangmatagalang benepisyo, ngunit para sa mga may malubhang sakit, ang pinakamahalaga ay hindi ang pilitin kumain para palusugin kundi ang malaman kung kailan huminto upang protektahan ang katawan. Laging tandaan na sa paglalakbay sa pagpapalusog, ang kaligtasan ay laging dapat unahin. Huwag ipagpalit ang inyong kalusugan dahil sa isang hindi kumpletong paniniwala. Ang itim na linga ay dapat ituring na isang sumusuportang kaibigan, hindi isang huling pag-asa na papalit sa medikal na paggamot. Kapag alam ninyo kung paano ito gagamitin sa tamang oras, sa tamang tao, sa tamang dosis, magiging isang mahalagang nutrient source ito. Ngunit kung mali ang paggamit, kahit kaunti lang, ang kainatan ay maring magtipon sa paglipas na panahon at makakang mayra balaktaran. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng bilang 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan para malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita ninyong kapaki-pakinabang ito. Mga minamahal, sa huling bahaging ito, gusto kong maglaan tayo ng sandali upang balikan ang buong paglalakbay na ating tinahak at magbigay ng isang napakatapat na mensahe sa pamamagitan ng lahat ng ating sinuri. May isang napakalinaw na katotohanan. Ang itim na linga ay tunay na isang gamot ng buhay, ngunit ang halaga nito ay wala sa mismong buto kundi sa paraan ng inyong paggamit nito. Kung tama ang paggamit, nagiging mahalagang nutrient source ito na tumutulong sa pagpapalusog ng bato, dugo at pagpapagil ni pagtsende. Ngunit kung mali ang paggamit, lalo na kung mali ang pagkakasama, ang bagay na inaakalang nakapagpapalusog ay tahimik na nagiging pasanin para sa bato, puso, at sa buong sistema ng daluyang dugo. Nakasaksi na akong maraming aktwal na kaso na dahil lamang sa kaunting kapabayaan sa pag-isip na ang natural na pagkain ay hindi nakakapinsala, ay hindi sinasadyang lumikha ng hindi kanais-nais na kahihinatnan. May matao na dahil lang sa paghahalo ng itim na linga sa matatamis na pagkain araw-araw ay tumaas ang blood sugar. May magataw na dahil sa maling kombinasyon ay nagkaroon na pamamaga at nawalan na kontrol sa presyon ng dugo. Ang mga bagay na ito ay hindi para kayo mag-alala kundi para ipaalala sa atin ang isang malalim na bagay sa pagpapalusog. Ang kaalaman ay laging mas mahalaga kaysa sa ugali. Gusto kong ibuod ang 3 pangunahing puntos na kailangan ninyong tandaan ng napakalinaw. Una,
Ang itim na linga ay isang pagkain na may mataas na halaga. Naglalaman itong maraming antioxidants. Sumusuporta sa pagpapabagal ng proseso ng pagtanda. Tumutulong sa pagpapalakas ng buho. Mas mahimbing na tulog. Protektado ang mga daluyang ng dugo. At suportado ang function no bato. Ngunit idiin ko, ang lahat ng benepisyong ito ay lumalabas lamang kung tama ang paggamit ninyo at sa tamang dosis. Pangalawa, may 3 maling kombinasyon na dapat lubos na iwasan dahil direkta silang makakasira sa bato at metabolic system. Iyan ay ang itim na linga na sinamahan ng pulot na lumiliha ng pagkakasalungat ng yin at yang na nagdudulot ng init sa katawan at nakakasira sa atay at bato. Ang itim na linga na sinamahan ng condensed milk na nagpapataas ng blood sugar ng mabilis, nagdudulot ng presyon sa pankreas at maliliit na daluyan sa bato, at ang itim na linga na sinamahan ng matapang na ala na nagdudulot ng karamdaman sa sirkulasyon, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagtutulak sa katawan sa isang malubhang estado ng kawalan ng balanse. Ang 3 kombinasyon na ito ay tila pamilyar ngunit mapangganib na mga blind spot na hindi napansin na marami. Pangatlo, ang mabuting balita ay lubos ninyong kayang lumipat sa 3 golden combinations upang mapakinabangan ng husto ang halaga ng itim na linga kapag isinama sa black beans. Sinusuportahan ang katawan sa paglilinis at pagpapalusok ng bato ng banayad at tuloy-tuloy. Kapag isinama sa brown rice, ang itim na linga ay nagiging bahagi ng isang balanseng diet na tumutulong sa pagpapamatag ng blood sugar at pagbabawas ng pasanin sa digestive system. At kapag hinaluan ng unsweetened nut milk, lumilikha ito ng isang malinis at madaling masipsip na nutrient source, lalo na angkop para sa mga matatanda na nangangailangan ng gaan ngunit sapat pa ring nutrients. Ito ay hindi lamang kombinasyon sa nutrisyon, kundi isang pagkakasundo din ayon sa likas na batas. Itinuro nga sinaunang tao ang isang napakalalim na kasabihan. Medicinal and food are of the same origin. Ang gamot at pagkain ay nakmula sa isang ugat. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang kinakain ninyo kundi ang paraan ng inyong pagkain. Walang kasalanan ang itim na linga. Ang problema ay nasa pagpili, kaalaman, at pagpipigil. Kapag pinanatili ninyo ang tamang dami ng paggamit humigit kumulang 20 hanggang 30 gramo araw-araw at isinama ng wasto sa mga angkop na pagkain, mababawasan ang pasanin ng bato, mapapalusog, at makakabawi ng natural. Naalala ko ang isang kaso sa Maynila, isang 65 taong gulang na Ginu ang dating may ugali na gumamit ng itim na linga na may pulot bawat umaga. Sa simula, naramdaman niya na malakas siya ngunit pagkaraan ng ilang panahon ay tumaas ang blood sugar at naging pagod ang katawan. Pagkatapos ng pagbabago, lumipat sa itim na linga na may black bean porridge at unsweetened nut milk at binawasan ang dosis pagkaraan lamang ng ilang buwan. Naging matatag ang kanyang kalusugan, mas mahimbing ang tulog at mas magaan ang kanyang pakiramdam. Ipinapakita ng kwentong iyan ang isang simple ngunit malalim na bagay. Sa isang maliit na tamang pagbabago sa ugali, ang katawan ay maaring magbago sa isang mahabang paglalakbay. Ang solusyon ay hindi talaga komplikado. Kailangan lamang ninyong iwasan ang 3 maling kombinasyon, panatilihin ang 3 tamang kombinasyon, at mamuhay ng balanse. Pagkaraan lamang ng maikling panahon, ang katawan ay magsisimulang tumugon ng positibo. Makakaramdam kayo ng mas mahimbing na tulog, mas magaan na katawan, mas kaunting pag-ihi sa gabi,
mas malinaw na isip, at iyan ang mga tandangang isang bato na inaalagaan ng tama. Umaasa lang ako na hindi ninyo hahayaan ang mga maliliit na ugali araw-araw na hindi sinasadyang magpababa sa kalusugan na naipon sa buong buhay. Minsan, ang isang maliit na pagbabago sa pagkain ay isang malaking hakbang sa pagprotekta sa isang matandang edad. Kung makabuluhan ang mga pagbabahaging ito, umaasa akong patuloy kayong makikinig, patuloy na matututo, at huwag ding kalimutan na ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay dahil sa paglalakbay ng pagtanda, ang kalusugan ay hindi lamang personal na ari-arian kundi isang regalo din para sa buong pamilya. Sa mga susunod na pagbabahagi, patuloy nating tuklasin ang mga simple ngunit malalim na natural na pamamaraan upang mapanatili ang bato at ang buong katawan. At sino ang nakakaalam? Baka may isang maliit na lihim doon na magiging susi upang kayo ay mamuhay ng mas malusog at payapa araw-araw.